May mga umagang tila walang ipinapahiwatig na panganib. May mga umagang ang tanging iniisip ng isang ama ay kung sapat ba ang perang dala niya, kung ligtas ba ang dadaanan nilang kalsada, at kung magiging masaya ba ang kanyang mga anak sa kanilang paglalakbay. Ngunit may mga umaga ring nagsisilbing huling paalam ng isang mundong hindi na muling babalik. Si Enrico ay isang masipag na ama na naniniwalang ang pinakamalaking tagumpay ng isang tao ay ang makita ang sariling pamilya na ligtas at masaya. Hindi siya mayaman, ngunit hindi niya hinahayaang maramdaman yon ng kanyang asawa at mga anak. Bawat overtime, bawat puyat, bawat sakripisyo ay para kina Camille, Enzo at Creed. Sa umagang yun, maaga silang bumiyahe mula sa Laguna patungong Bicol upang bisitahin ang mga magulang ni Camille. Halos 2 taon na rin mula nung huli silang magkita. Excited si Creed dahil unang beses siyang makakakita ng dagat sa taong yun. Habang si Enzo naman ay sabik na muling makasama ang kanyang lolo na nagturo sa kanya kung paano mangisda. Tahimik ang paligid habang binabagtas nila ang highway. Ang sinag ng araw ay tumatama sa salamin ng sasakyan. Ang mga palayan ay sumasayaw sa hangin. Walang sino man ang mag-aakalang ilang oras na lamang ay magbabago ang lahat. Paminsan-minsan ay napapangiti ni Enrico habang nakikinig sa pagtatawanan ng kanyang pamilya. Sa isip niya, ito ang mga sandaling gusto niyang tumagal habang buhay. Ngunit napansin niyang kakaiba ang dami ng mga sasakyang pang-emergency na nagmamadaling dumaraan sa kabilang direksyon. May ambulansya, may fire truck, may convoy ng militar. May mga helicopter ding umiikot sa kalangitan. Bihira akong makakita ng ganito karami. Mahina niyang sinabi. Hindi agad sumagot si Camille. Abala siya nagbabasa ng mga balitang sunod-sunod na lumalabas sa kanyang telepono. May mga ulat tungkol sa mararahas na insidente sa iba't ibang lungsod. May mga video ring kumakalat. Ngunit hindi malinaw kung totoo o gawa lamang ng AI. Isinara niya ang kanyang telepono. Hintay na lang natin ang opisyal na balita. At tumango naman si Enrico. Ngunit may kakaibang bigat na ang hangin. Pagkaraan ng halos 1 oras ay napansin nilang unti-unting nawawala ang signal ng radyo. Nagpuputol-putol ang mga balita. Puro emergency broadcast ang pumapasok. Pagkatapos ay katahimikan. Hindi yun pangkaraniwan. Makalipas pa ang ilang kilometro, napansin nilang maraming establishmento ang biglang nagsasara kahit tanghali pa lamang. May mga taong nagmamadaling umuwi. May mga magulang na sinusundo na ang kanilang mga anak mula sa paaralan. May mga pulis na nagdedirekta ng trapiko papalayo sa ilang bayan. Wala akong magandang pakiramdam ngayon, bulong ni Camille. Hindi sumagot si Enrico. Mas hinigpitan lamang niya ang pagkakahawak sa manibela. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang tumawag ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkasagot niya ay puro ingay lamang ang naririnig niya. May mga sigawan. May mga umiiyak. May paulit-ulit na nagsasabing, "Huwag kayong bumalik sa syudad." Pagkatapos ay naputol na ang linya. Mabilis niyang sinubukang tumawag muli. Wala nang signal. Napatingin siya kay Camille. Hindi na niya kailangang magsalita. Pareho na nilang nararamdaman na may malaking nangyayari. Bandang 11:00 na ay huminto sila sa isang maliit na bayan upang bumili ng tubig at pagkain. Hindi tulad ng inaasahan nila,
Halos walang tao sa palengke. Ang ilang tindero ay nagmamadaling nagsasara. May isang matandang lalaki ang nagsalita habang ipinapasok ang kanyang paninda. Umuwi na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Bakit po? Tanong ni Enrico. Napailing lamang ang matanda. Wala nang ligtas na lugar at ang sabi nito, bago pa siya makapagtanong muli ay mabilis na itong umalis. Habang papunta sila sa sasakyan, isang batang lalaki ang umiiyak sa gilid ng kalsada. Mag-isa, madumi ang damit, walang kasama. Lumuhod si Camille. Nasaan na ang nanay mo? Tanong nito. Umiling lamang ang bata. Hindi pa siya nakakasagot nang tumating ang isang babae na halos mawalan ng hininga sa kakahanap. Agad nitong niyakap ang bata habang umiiyak. Maraming salamat, ang sabi nito. Nagpakilala siya bilang Lisa at ang anak niya ay si Bea. Pauwi raw sila nang magkahiwalay sa gitna ng kaguluhan. Humingi siya ng paumanhin sa abalang naidulot at nagpasalamat sa kabutihan ng pamilya. Nang akala ni Enrico ay maaari na silang umalis, biglang narinig ang malakas na ugong ng mga sasakyan. Isang mahabang hanay na mga pribadong kotse ang mabilis na tumaan. Marami ang nakabukas ang bintana. May mga umiiyak. May mga nagdarasal. May mga sumisigaw ng iisang salita. Takbo. Hindi pa nila nauunawaan ang dahilan ng tumunog na emergency siren ng buong bayan. Kasunod nito ay ang isang opisyal na anunsyo mula sa mga loudspeaker. Sa lahat ng residente, manatiling kalmado at pumasok sa pinakamalapit na matibay na gusali. Iwasan ang direktang pakikipaglapit sa sino mang nagpapakilala ng matinding pagiging marahas. Hindi na natapos ang mensahe, biglang naputol ang kuryente. Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga ibon ay tila nagsiliparan papalayo. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bayan. Umakyat ang makapal na usok sa himpapawid. Kasunod noon ang sunod-sunod na sigawan. May mga taong nagtatakbuhan sa pangunahing lansangan. Ngunit hindi sila tumatakbo dahil sa apoy. May iniiwasan sila. Sa gitna ng kaguluhan ay may mga taong tila na wala ng ulirat. Mabilis silang kumikilos. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila sumisigaw ng tulong. Iisa lamang ang kanilang pakay. Ang habulin ang bawat buhay na tao na kanilang madaanan. Niyakap ni Grid ang braso ng kanyang ama. Papa. Mahina ang boses niya. Natatakot po ako. Lumuhod si Enrico at marahang hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Makinig kang mabuti. Ano man ang mangyari, huwag kang lalayo sa amin. Magkakasama tayo. Tumango si Grid kahit nanginginig. Hinawakan ni Enzo ang kamay ng kanyang kapatid. Hindi na siya nagsalita. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, naramdaman niyang hindi sapat ang pagiging matalino upang maintindihan ang nangyayari. Tumingin si Enrico sa kanyang asawa. Tumango si Camille. Hindi na nila kailangan mag-usap. Pareho nilang alam ang dapat gawin. Hindi na mahalaga kung makarating pa sila sa kanilang destinasyon. Ang tanging mahalaga ngayon ay mailayo ang kanilang pamilya sa panganib. Habang umaandar ang kanilang sasakyan papalabas ng bayan, wala pa silang alam na ang kaguluhang yun ay simula pa lamang. Sa loob ng ilang oras, ang mga balitang naririnig lamang sa radyo
ay magiging sariling realidad. At ang paglalakbay na nagsimula bilang isang simpleng pagbisita sa pamilya ay magiging laban para sa bawat paghinga. Sa loob lamang ng isang oras ay tila nagbago ang mukha ng buong lalawigan. Ang mga kalsadang dati dinaraanan ng mga biyahero ay napalitan ng mga abandonadong sasakyan. Ang mga tindahang bukas kanina ay isa-isang nagsara. Ang mga siren ng ambulansya at mga sasakyan ng pulisya ang tanging maririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Habang mabilis na nagmamaneho si Enrico, hindi niya maalis ang tingin sa rearview mirror. Hindi dahil may humahabol sa kanila, kundi dahil gusto niyang tiyakin ligtas ang bawat taong nasa loob ng kanilang van. Mahigpit na niyakap ni Camille si Green na tahimik nang umiiyak. Hindi na nagtatanong ang bata. Ramdam niyang may nangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng sino man. Sa pinakahuling upuan, tahimik namang nakatanaw si Enzo sa labas ng bintana. Hindi siya nagsasalita. Pinipilit niyang unawain ang mga nangyayari. "Papa," mahinang sabi niya. "Kung kumakalat ito sa iba't ibang lugar, ibig sabihin ba wala na talagang ligtas na lugar?" Walang naisagot si Enrico. Masakit mang aminin, yun din ang tanong sa kanyang isipan. Pagsapit ng tanghali ay tuluyan nang naubusan ng signal ng telepono. Maging ang internet ay tuluyan nang nawala. Ilang minuto lamang ang lumipas ay tumigil na rin ang mga estasyon ng radyo. Isa na lamang ang naririnig nilang paulit-ulit. Kung naririnig ninyo ang mensaheng ito, manatili sa inyong kinaroroonan at iwasang lumapit sa mga taong nagpapakita ng matinding agresyon. Hintayin ang mga otoridad. Pagkatapos noon, puro static na lamang. Lalong bumigat ang katahimikan. Bandang 2:00 ng hapon ay napansin ni Enrico ang isang maliit na simbahan sa tuktok ng burol. May ilang sasakyan ang nakaparada sa labas. May usok na nagmumula sa likod ng gusali. "Subukan natin magpahinga roon," sabi niya. Maingat niyang ipinasok ang van sa bakuran. Pagkabukas pa lamang nila ng pinto, ay sinalubong sila ng isang matandang pare. "Salamat sa Diyos," sabi nito. "May mga buhay palang dumarating." Sa loob ng simbahan ay may mga humigit kumulang 20 tao. May mga matatanda, may mga bata, may mga sugatan, may mga tahimik na nagdarasal. Doon nila nakilala ang 3 taong magiging mahalaga sa kanilang paglalakbay. Ang una ay si Marco, isang dating miyembro ng Philippine Army na kasalukuyang umuuwi sa kanilang probinsya nang magsimula ang kaguluhan. Ang ikalawa ay si Dr. Sofia, isang batang doktor na nakaligtas matapos lisanin ang ospital kung saan siya nagtatrabaho. At ang ikatlo naman ay si Mang Ruben, isang mekanikong halos 40 taon nang nag-aayos ng mga sasakyan. Bagamat magkakaiba ang kanilang pinagmulan, iisa ang kanilang hangarin: at mabuhay. Habang pinapalitan ni Mang Ruben ang pumutok na gulong ng isang pick-up, lumapit si Dr. Sofia kay Enrico. Tinignan ko ang ilang pasyenteng nakagat. Huminto siya sandali. Napakabilis ng pagbabago. At nagtanong si Enrico, "Anong ibig mong sabihin?" May ilan na nawawala ang ulirat sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. At napalunok na lang si Enrico. "Wala bang gamot?" tanong nito. Tahimik na umiling ang doktor at sinabing, "Wala pa." Habang nagpapahinga ang mga bata sa loob ng simbahan, napansin ni Grid ang isang batang lalaki na halos kaedad niya.
Tahimik itong nakaupo sa sulok habang yakap ang lumang backpack. Lumapit siya at iniabot ang kanyang stuffed rabbit. "Hawakan mo muna." Nagulat ang bata. "Pero sa'yo yan," ang sabi nito kay Grid, at ngumiti lang si Grid. "Sabi ni Mami, mas gumagaan ang pakiramdam kapag may kasama," ang sabi nito sa bata. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang kaguluhan, may batang muling napangiti. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Camille. Napaluha siya. Sa gitna ng takot, may kabutihan pa ring nabubuhay. Pagsapit ng gabi, ay nagpasya ang lahat na manatili muna sa simbahan. Isinara nila ang malalaking pintuan. Tinakpan ang mga bintana. Pinatay ang halos lahat ng ilaw upang hindi sila mapansin. Sa labas ay maririnig lamang ang paghampas ng hangin. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may ibang tunog na sumingit. Isang mahinang kalabog. At meron pang isa. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang yabag. Dahan-dahang sumilip si Marco sa maliit na siwang ng bintana. Biglang nawala ang kulay ng kanyang mukha. Hindi iilan ang nasa labas. Dose-dose ng mga aninong gumagala sa dilim. Mabagal silang kumikilos. Parang naghahanap. Parang may inaamoy. Mahigpit niyang isinara ang siwang. "Huwag kayong gagawa ng ingay," ang sabi nito sa mga kasama, na halos pabulong niyang sinabi. "Hindi pa nila tayo napapansin," ang sabi nito. Sa loob ng simbahan ay walang nagsalita. Tanging tibok ng puso at mahinang pag-iyak ng ilang bata ang maririnig. Mahigpit na niyakap ni Enrico sina Enzo at Grid. Samantalang hinawakan naman ni Camille ang kanyang kamay. Wala silang kasiguraduhan kung makikita pa nila ang susunod na umaga. Ngunit sa gabing iyon, iisa ang kanilang ipinangako sa isa't isa. Hindi sila bibitiw. At sa labas ng lumang simbahan, patuloy na dumarami ang mga aninong naghihintay sa dilim. Dumating ang umaga nang may kasamang malamig na hangin at mabigat na katahimikan. Halos walang nakatulog sa loob ng lumang simbahan. Ang bawat kaluskos sa labas ay sapat upang magpagising sa lahat. Ngunit sa pagsikat ng araw, unti-unting nawala ang mga nilalang na gumagala sa paligid. Parang ang mga aninong nilamon muli ng mundo. Mabilis na nagtipon-tipon ang mga nakaligtas. Kinuwento ni Marco ang natuklasan niya mula sa isang portable radio na gumagana pa. May natitira pang evacuation zone sa hilagang bahagi ng Quezon Province. Pinoprotektahan iyon ng militar. Hindi tiyak kung gaano katagal itong mananatiling ligtas. Ngunit yun lamang ang kanilang pag-asa. Wala tayong ibang pagpipilian, ang sabi ni Dr. Sofia. Kailangan nating makarating doon. Dugtong pa nito at umangaw si Enrico. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Para sa kinabukasan nilang maaaring wala na kung mananatili sila roon. Makalipas ang isang oras ay umalis ang maliit na grupo. Nangunguna ang pick-up ni Mang Ruben. Kasunod ang van ni Enrico. Tahimik ang biyahe. Minsan ay may nakikitang abandonadong sasakyan. May mga bahay na bukas ang pinto. May mga establishmentong wasak ang mga bintana. Ang Pilipinas na dati nilang kilala ay tila naglaho sa loob lamang ng ilang araw. Habang nasa daan, napansin ni Grid ang isang malaking billboard. Dating makulay yun. Ngayon ay punit-punit na. Napatingin siya sa kanyang ama at tinawag ito. At sabay tanong,
Babalik pa ba sa dati ang lahat? Napatingin si Enrico sa anak. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihing oo. Ngunit alam niyang hindi yun sigurado. Kaya ngumiti na lang siya at sinagot ang anak na hindi niya alam. Pero hanggat magkakasama tayo, kakayanin natin. At ngumiti lamang si Grit. At sa sandaling yun, naramdaman ni Enrico na sulit ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Pagsapit ng tanghali ay nakarating sila sa isang makitid na tulay na siyang tanging daan patungo sa evacuation zone. Ngunit may problema. Sira ang bahagi ng tulay. At sa kabilang dulo nito ay may daan-daang taong nagtatakbuhan. Kasama nila ang mga nilalang na kanilang iniiwasan. Nagkagulo ang lahat. May mga sasakyang bumangga. May mga taong nahuhulog sa ilog. May mga umiiyak. May mga nagdarasal. At agad, huminto ang grupo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaabutan tayo, ang sabi ni Marco. Mabilis nilang sinimulang ilikas ang mga bata at matatanda. Isa-isang tumawid ang mga survivor sa natitirang bahagi ng tulay. Habang ginagawa nila yun, ay papalapit ng papalapit ang panganib. Parang alon ng kadiliman na walang balak huminto. Nauna sina Grit, Enzo, Camille at Bea. Kasunod ang mga iba pang survivor. Si Enrico, Marco at Mang Ruben naman ang naiwan upang tiyaking makakatawid ang lahat. Habang tumatagal, ay lalo lamang lumalapit ang mga nilalang. Napansin ni Mang Ruben ang isang malaking fuel truck na nakaharang malapit sa tulay. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip. Isang ideyang alam niyang maaaring magligtas sa lahat. Ngunit may kapalit. Malaki. Napakalaki. Napatitig siya kina Enrico at Marco. Alam nilang pare-pareho ang kanilang iniisip. Kapag sumabog ang truck, mabibigyan ng oras ang mga survivor upang makatakas. Ngunit may kailangang manatili upang gawin yun. At maaaring hindi na ito makabalik. Papa! Sigaw ni Enzo mula sa kabilang bahagi. Nararamdaman niyang may mali. May mabigat na desisyong ginagawa ang mga matatanda. Tumakbo siya pabalik ngunit agad siyang pinigilan ni Marco. Manatili ka. Kasama namin si Papa, ang sabi ni Enzo. Nasagot niya kay Marco. Napayuko si Enrico. Sa unang pagkakataon, mula na magsimula ang lahat, naramdaman niya ang matinding takot. Hindi sa mga nilalang, hindi sa kamatayan, kundi sa posibilidad na hindi na niya muling mayakap ang kanyang mga anak. Lumapit si Camille. Tahimik lamang siya, ngunit puno ng luha ang kanyang mga mata. Wala silang kailangan sabihin. Mag-asawa sila. Kilala nila ang isa't isa. Alam nila kung ano ang nasa isip ng bawat isa. Mahigpit silang nagyakap. Isang yakap na tila ayaw nang matapos. Isang yakap na puno ng pagmamahal, puno ng pangungulila, puno ng paalam. Aalagaan ko sila, bulong ni Camille. Napapikit si Enrico at sinabing, alam ko. At sasabihin ko araw-araw kung gaano sila kamahal ng ama nila. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi na napigilan ni Enrico ang pagluha. Lumuhod siya sa harap ni na Enzo at Grit. Mahigpit niyang niyakap ang dalawa. Makinig kayo mabuti. Umiling agad si Grit. Ayoko. Napaiyak na siya.
Ayoko, Papa. Pinilit ngumiti ni Enrico. Anak, mahina niyang hinaplos ang buhok ng bata. Ikaw ang pinakamatapang na batang nakilala ko. Mahigpit siyang niyakap ni Grid. Ayaw siyang bitawan. Ayaw niyang tanggapin ang nangyayari. Lumapit naman si Enrico kay Enzo. Tahimik lamang ang binatilyo, ngunit tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Anak, mahina ang boses ni Enrico. Ikaw na ang lalaki ng pamilya. Napayuko si Enzo. Hindi ko kaya. At sinabi naman ni Enrico na kaya niya. Pinipilit niyang sana maintindihan ni Enzo na siya na lang ang lalaki sa pamilya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Enrico ang batang unti-unti nang nagiging isang matatag na tao. Lumipas ang ilang minuto. Tuluyan nang nakailikas ang lahat. Nasa kabilang bahagi na sila ng tulay. Tanging si Enrico na lamang ang naiwan. Kasama ang fuel truck. Kasama ang dumaraming panganib. Kasama ang kanyang desisyon. Sa malayo ay tanaw niya ang kanyang pamilya. Si Camille, si Enzo, si Grid. Nakatingin silang lahat sa kanya. Umiiyak. Naghihintay. At doon niya naalala ang lahat. Ang unang araw na nakilala niya si Camille. Ang unang iyak ni Enzo. Ang unang hakbang ni Grid. Ang mga simpleng hapunan. Ang mga tawanan. Ang mga pangarap. Lahat ng iyon ang dahilan kung bakit handa siyang gawin ang susunod. Nang makarating ang mga nilalang sa tulay, sinindihan niya ang isang mahabang tela na binabad sa gasolina. Dahan-dahan niya itong inilapag. Habang papalapit ang apoy, habang papalapit ang katapusan, ngumiti siya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam niyang ligtas ang kanyang pamilya. At yun ang pinakamahalaga. Salamat. Mahina niyang bulong. Salamat sa pinakamagandang buhay na ibinigay ninyo sa akin. Kasunod noon ay isang napakalakas na pagsabog. Niyanig nito ang buong paligid. Umakyat sa himpapawid ang apoy. Umuho ang natitirang bahagi ng tulay. At kasabay nitong nawala ang mga napakaraming nilalang na nagbabanta sa mga survivor. Napayakap si Camille sa kanyang mga anak. Napasigaw si Grid. Napaluhod si Enzo. At sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang buong mundo. 3 buwan ang lumipas. Naitatag ang isang malaking ligtas na komunidad sa ilalim ng proteksyon ng militar. Unti-unting bumabalik ang kaayusan. Unti-unti ring natututong mabuhay muli ang mga tao. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit may pag-asa na. Isang hapon, nakatayo si Camille, Enzo, at Grid sa isang burol. Tanaw nila ang paglubog ng araw. Parehong kulay ng araw noong umalis sila ng Laguna. Ngunit ibang-iba na ang kanilang buhay ngayon. Tahimik na inilapag ni Grid ang kanyang stuffed rabbit sa tabi ng isang maliit na kahoy na krus. Miss na kita, Papa. Mahina niyang sabi. Napaiyak si Camille. Tahimik naman na tumingin si Enzo sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siya. Dahil alam niyang
may isang bagay na hindi kailanman magbabago.